good morning! Ako nga pala si Maris at meron kaming small business. Go-offer kami ng mga t-shirt printing business, customized especially, pwede sa mga pang kids and adult na mga t-shirt, sleeveless or else customized jersey. Yung mga magpapalagay ng mga customized surname and number or sariling design. Nag-o-offer din kami ng mga layout design. So kung may mga gusto kayong brand na or logo na ipapagawa, gumagawa din po ako noon. At we offer also rasterized image to vector sa mga gusto pong magpalinaw ng mga logo nila or may ipapagaya ng mga logo, nagagawa ko rin po yun. So nag-start po yung business ko a year ago. So 2023 ngayon, last year, I think mga July, nung bumili kami ng mga gamit and then nag-start na yung aming printing business. Question number 1, paano po ninyo sinimulan ang inyong negosyo? Most of the time, may online shop na talaga kami ng mga gawa na ng mga damit. Kinukuha lang namin sa mga supplier at yun ang pinupost ko at ibinibenta sa aming online selling. Mga ilang years na siguro yun. Ako yun ng pandemic, mga 2 years or something. Tapos dumating kami, nag-come up kami sa idea na simulan na nga yung t-shirt printing business dahil may mga nag-a-ask ng design kung meron ba to or available. And then, mas nag-offer kami ng service na ganun dahil hinahanap nga ng tao. At the same time, sarili na namin, kami na mismo yung magsusupply. So, hindi na kami yung makikiangkat lang dun sa supplier namin. Kami na mismo yung gagawa mula sa mga stocks, sa amin na mismo manggaga. Question number 2, bakit po ito ang naisip ninyong inegosyo? So, yun nga, dahil nga, may naghahanap ng service na gano'n. Kung may gusto magpa-customize, dahil kung kami in-online shop, in-online selling ng mga damit, ay nag-i-inquire din na gusto nila magpa-customize, gusto nila ganitong design, ganitong size. Doon kami nag-depend sa hinahanap ng tao. Once kasi na-provide mo yung kailangan na service ng customer, doon na nag-i-start na tayo ka na ng business or nagkakaroon ka na ng opportunity para pagkakitaan yung service na kailangan. Malaki po ba ang kita sa ganitong uri ng negosyo? So, kung tungkol naman sa kitaan, syempre, kaakibat niyan is, pag malaki ang iyong pinuhunan, malaki rin ang iyong kikitain. Sa akin naman, malaki ang kita. For the average of 1 to 100, siguro ang balik na kita sa'yo is nasa 85. No? 85. Hindi naman na masama yun. Sobrang laki na nga yata. Question number 4, paano po ninyo napanatiling malago ang inyong negosyo? So, of course, wag gastusin ang kita. Wag nating ikain ang ating kinita sa ating negosyo. Kasi po, ito ay thank you and goodbye. Actually din po, pagka kumikita, ibinibili po dapat kaagad ng stock. Dahil po ang negosyo, nasa stock din po ang pera. Kailangan talaga natin gastusan din yung ating stocks. Dahil, may batang makulit. Hi ka daw. Ayan, isa rin yung way, isa rin ang reason dahil nga may anak na ako. So, nag-business na lang ako sa bahay para ma-handle ko ng maayos yung anak ko. Isa yan sa mga reason kung bakit sinimulan ko na lang ding magnegosyo sa bahay. So, paano napapanatiling malago? Of course, ginagastusan natin ang ating stocks dahil kung wala tayong stocks, wala po tayong produkto, wala tayong ibebenta, wala tayong kikitain. So, mapanatiling natin malago, bali, paikutin lang natin yung kita, wag natin ilabas, wag natin gastusin hanggat maaari. Na gastos na walang balik. Dapat gagastusin, mag-expense, magagastos tayo pero regarding pa rin sa ating business or else mag-i-invest ulit tayo ng bagong business mula dun sa kinita natin sa negosyo. At the same time, ano pa bang masasabi ko? Ayun nga, trabahuin natin ang ating marketing, i-promote ng maayos yung mga product and services natin para mas marami ang nakakaalam, mas marami at malaki ang papasok na kita at marami ang mag-i-inquire. 5. Ano po ang inyong maipapayo sa mga nagnanais magnegosyo? So sa mga nagnanais at na-inspire ko na magnegosyo din at simulan na, ang masabi ko lang ay simulan mo na ngayon. So, kung ano man ang meron ka, kung ano mang halaga or ano mang resources na alam mo na pwede mong pagkakitaan, yung mga supplier na yan, mag-start ka doon. No? Hindi naman kailangan gumastos ka kaagad ng malaki, mamuhunan ka kaagad ng malaki. Mag-start ka muna sa mababang puhunan.
Then, paikutin mo. Mag-practice ka muna, kumbaga, sa sarili mo. And then, example na dyan yung buy and sell, no? Bibili ka ng product and then ibebenta mo, magpatong ka lang ng at least 30 pesos or 50 pesos or pagandahin mo yung product nila, i-improve mo, lagyan mo ng mga other bundle, dagdagan mo na yung presyo. Ayun, pagkikita ka na sa ganong paraan. At ang mapapayo ko lang is mahirap siya sa umpisa, mag-struggle ka, that is true. Kasi nga, bago ka lang sa ganong kalakaran ng business. So, at the same time, dahil bago ka, marami kang matututunan. Eventually, kahit ako, throughout the business, throughout the year, marami rin akong natututunan pa regarding sa business na ginagawa namin. At nag-i-improve. Dapat talagang mag-improve at wag tayong panghinaan ng loob pagka nag-fail tayo or minsan is walang income, walang pumapasok na mga benta. Part po talaga yan ng business. Kaya nga po sa totoo lang, makikita mo ang kitaan ng negosyo actually sa buong taon. Hindi po siya totally monthly dahil po may mga product and services po tayo na binibenta or ino-offer na seasonal, no? Hindi naman siya like ng mga bigas, 'di ba? Na mga talagang kailangan siya araw-araw. Pero pwede rin kayo mag-start ng business ng ganon kasi nga lagi siyang binibili. So, dun sa mga seasonal na mga services or product, a year po talaga ang computation dyan kung magkano kinita mo at kung may kinita ka ba. Pero ang sure ko sa inyo, kung susugal kayo, lakasan nyo yung loob nyo. At kung ano man yung naipon yung pera, wag nyo po siyang i-stack lang na naipon. No? Isugal nyo po siya dahil hindi nyo po alam kung yung naipon yung pera, after nyo isugal sa business, is dodoble or else malulugi. But at the same time, pag nalugi ka, ang natutunan mo ay napaka-importante. Iyon din ang gagamitin mo para ma-improve ka for the next time na magbi-business ka ulit. Wala pong masama na malugi or mag-try. Kami po ay nakapag-try din ng iba't ibang pagkakakitaan. At ito po talaga ay isinugal na namin dito yung mas malaking puhunan. Pero bago kami nagpunta rito, may mga na-try na po kami na business at may mga times po na nalugi kami. So, part po yun ng learnings natin kapag magne-negosyo po tayo. Yun lang po at sana po ay na-inspire ko po kayo. At please naman, pa-subscribe po sa aking YouTube channel, Maris Jaya TV. Sana po i-search nyo po ako at pa-subscribe. Makikita nyo po ang ilan sa mga videos na ginagawa ko sa t-shirt printing namin, sa videos, sa mga vlog ko. Ayun lang po at regards po sa inyong lahat. Have a good day and God bless all.